guys! This is Soxy Mendoza again at welcome sa aking YouTube channel. So, palambing naman, paki-like and subscribe at para naman sustain natin ang channel na ito. Okay. Guys, simulan natin ang video na ito dito sa tulay na malapit sa may palengke. I'm sure yung mga taga-Calapan ay alam nila kung saang lugar ito at itinuturing ko itong isang historical kasi napakatagal na itong tulay na ito at lahat ng mga namamalengke o umiikot ng bayan ay dumadaan dito sa tulay dito sa may sa malapit sa may plaza sa may palengke na nagdudugtong sa palengke ng Calapan at doon sa may plaza. Ayun nga, makikita nyo guys, may ginagawa doon. Dati dito din nakatayo ang City Hall ng Calapan City, kaya lamang ito inirelocate na. Makikita nyo itong ilog na ito na currently ay nirarehabilitate ng current government of Calapan, ng local government ng Calapan City. Tayo nga guys ay pumunta dito sa bagong bukas na Chinese establishment. Ay ibig ko sabihin mga Chinese ang mga may-ari nito at ito yung mga lugar na kagaya ng mga Unitap. Nalimutan ko lang guys, pasensya na kayo kung anong pangalan ng shopping mall na ito at yan nga, in-inspect ko ang kanilang fire extinguisher dahil nang tinitingnan ko yun. Siyempre tayo negosyante, tingnan natin kung anong oportunidad ang pwedeng balang araw ay may supply din natin sa mga business establishment na kagaya nito. So tayo nga guys ay nag-ikot dito, kasama natin si Cleo. Tiningnan natin yung kung ano ba ang mga mai-offer nila na maibili. Tingnan natin yung mga mura dito at ano bang mga kalidad na mga produkto nila. So guys, ay pasensya na kayo, naka-short lamang yung tindera dahil day off natin ngayon. So guys, eto nga, napalingon-lingon tayo dito. Nakikita natin mga plastic wares. Ito yung mga ordinaryo din na nakikita natin sa mga maker, diyan sa Unitap, at saka sa mga Chinese shops at mga mura ito at to tell you frankly, nabili din ako dito gaya ng mga basahan kasi mura naman talaga in fairness. Pero yung mga ibang mga appliances dito guys at kung ano-ano pa ay paminsan-minsan pamanaka-naka ay bumibili din tayo. Pero most of the time mas pinipili natin yung talagang kumbaga dekalidad na talagang produkto. Hindi ko sinabing pangit ito pero yun ang aking pananaw. Doon ako sa medyo okay na rin ng mga brand. Okay din ito, depende sa budget mo. Pero ako ay sa ngayon ay ang pumunta lang tayo dito, maningin-ningin, window shopping at gala-gala. So guys, bago tayo makapunta ng simbahan, makikita nyo guys itong nadaanan namin itong museum na ipinatayo sa panahon ni Governor Bons Tulor. Nakakatuwa guys na ang Calapan City, ang Oriental Mindoro ay may ganitong Mindoro Museum Heritage na kung saan ay isang beses pa lang tayo guys nakapunta dito at nakapasok sa loob ng museum. Itatry natin sa isang araw na mag-vlog sa ano bang makikita dito sa loob. At baka yung bagong tayo pa nung tayo huling pumunta dito. At pero wala na tayong pagkakataon dito guys na makapasok pa dito at dahil ng almost magpa 5 o'clock na at ang alam ko ay hanggang 5 o'clock lang sila at ito nga guys, makikita nyo itong itinayo na museum na ito ay katabi ng Santo Niño Cathedral at ng Holy Infant Academy at katapat ng plaza ng Calapan City. Makikita nyo dito, tayo tumawid guys at tingnan natin. So ito guys, plaza ng Calapan City. Dati ito ay opposite ng Calapan City Hall or munisipyo ng Calapan. So dahil sana i-relocate na nga, pero iniwan nila itong lugar na ito ay maayos na maayos pa rin at na-preserve nila kung anong meron dito at makikita nyo nga dyan ang rebulto ni Jose Rizal, ang rebulto ng Mangyan at ang ating rebulto ng Tamaraw, ang ating mga pinagmamalaki na meron tayo dito sa Oriental Mindoro. So guys, ito nga at
tuwang-tuwa din si Cleo na nakapaglibot siyang muli matapos na bumalik siya after 2 years ng kanyang pagtatrabaho sa Oman. Siya ay nag-work doon. So ito nga guys, makikita nyo, bata pa ako ay nakikita ko na ito sa plaza ng Calapan City. Hindi pa ito ganito kaganda. Pero ngayon guys, dati-dati may tubig ito, may ilaw. Pero ngayon makikita nyo dito guys, ito yung mapa ng buong Oriental Mindoro na kung saan makikita nyo dito ang 15 towns at LGU ng Calapan City. Lahat ay may icon doon. Nandito ang Calapan, o kaya yung Nauhan, Baco, Puerto Galera, San Teodoro, and so on. Lahat ay binanggit diyan sa lugar na. At makikita nyo doon sa tuktok na yun guys, yung mangyan na namamasid-masid, iconic yan. So palabas na nga tayo guys, makikita nyo dito ang serbisyong tama na mga naka-print, naka-imprenta sa mga sasakyan ng City Hall ng Calapan City under Mayor Pet Malo Murillo. So, eto nga guys, ito yan, may ginagawa diyan, makikita nyo. Diyan pa rin yata yung mga kung ano-anong tulad ng mga clinic. Anyway, napadaan na tayo dito sa may simbahan. Nandito na tayo. We're heading in Ilaya. At bago tayo nakapunta ng Ilaya sa kapatid ni Cleo, ay napadaan tayo dito sa Delhi. Awan ko ba, paano? Ayan, the Delhi Company. So, itong mga ganitong uri lamang ng structure ay nakikita ko sa Dubai, sa Malaysia, sa Singapore. At pumasok na nga tayo dito guys. At ako ay tuwang-tuwa. Ang daming makikita mga spices dito. Kung ikaw ay isang chef, talagang matutuwa dahil nandito ang mga original na mga Wagyu. First time ko nakita na meron dito sa Calapan City ng ganito. So, yung mga cheese na kakaiba. So, kung mahilig kang magluto, ma-appreciate mo. Sorry, hindi naman ako gumagamit ng mga ganyan. Doon lang tayo sa mga mura, sa mga sa palengke. Pero guys, na-appreciate ko ito yung mga imported na mga spices at mga panlahok sa mga kinakain natin. Yung mga social ba ay makikita nyo dito. So, guys, kung kayo ay mga chef talaga, hindi chef-chefa na kagaya ko, ay pwede kayong pumunta dito at marami kayong makikita talaga. At ako na may natutuwa dito at meron ng isang ganitong establishmento na alam ko naman na nagkikater ito sa mga AB crowd, o ito yung mga, marami na rin dito sa Calapan City ang mga foreigners, kumbaga na nakapag-asawa ng mga Kalipenya, at marami na dito mga apam. Ito nga guys, ito ay inililibot ko kayo, ano ba yung mga sample na pwede nyo makita. Nagpaalam naman ako kay ate, sabi ko ate, pwede bang i-feature ko ito sa vlog? Pumayag naman siya. At all in all, nakabiling tayo din ng tea. At si Cleo ay nakabili no, ano ba yun, olive, na preserved na olive na sinabi niya ay paborito niya kinakain sa Middle East. Okay, shout out kay Cleo, namimiss ko na siya. Habang ginagawa ko itong video na ito, naalala ko kung paano niya kami ipagluto dito sa bahay namin na ito. And again, we are back to normal, kung ano-ano na lang niluto. Pero guys, kanina nagluto tayo ng gulay, tuwan-tuwa ang aking anak. Dahil meron kaming isang casual na bago, pinagluto ko siya ng gulay at saka ng with prawns. So, ito nga guys, ito makikita nyo, inililibot ko na kayo. So, at least meron na kayong senaryo. Mga, hindi ko alam kung in fairness, hindi pa ako nakagamit ng mga ganyan. So, alam ko yung mga soju na yan, yung Korean na mga inumin, mga spirit na yan. At marami mga wines kayo makikita. Ito nga kagaya nito guys, makikita nyo rin. At busog na busog ang aking mata. At napakaganda ng kanilang store na ito, napakasosyal. At sa labas pa lang makikita nyo na, at mapoproject nyo na talagang maganda ang mga nakatinda dito. Anyway, napapunta na tayo sa kapatid ni Cleo na isang mountaineer, si Aris. At binidyohan ko ang kanyang mga obra maestra na mga bonsai. So dito ako nakakita ng mga iba-ibang bonsai. Kung ako may pera nga, ibibili nga rin ako. Kaya lang, ay wala tayong ganong luxurious money para bumili ng mga ganitong bagay. At meron naman, liquid naman, kaya lang ay may mga pinaglalaanan tayo guys. So tara at ililibot ko kayo. Hindi ko alam guys kung ano-ano mga klaseng bonsai ito. Pero ito makikita nyo guys, aged bonsai na ito. At para dyan sa mga taong mahihilig sa bonsai, makikita nyo ito, makipag-ugnayan lang kay Cleo o sa kanyang kapatid na si Aris, na empleyado yata siya sa water supply. So dito lang yan sa may Ilaya. So
kung gusto nyo guys ng bonsai, makipag-ugnayan, mag-message lamang sa ating comment description down below. So guys, paki-shoutout, sina-shoutout ko ang may-ari ng mga bonsai na ito. Ang ganda, it's so lovely. Tingnan nyo naman kung paano na-trim. Wala ako niyan guys. At I hope na meron din kayo. Nakita nyo itong gubambilya na ito na siguro mga, hindi ko alam kung ilang taon na ito, but I guess it's 15 or 20 years more than. So ito nga guys, iniisip ko, paano kaya niya ito nagawa? Paano kaya gumagawa ng bonsai na ganito? But anyway, it's a skills, ika nga. At napakapalad ng tao na ito dahil siya ay crafted. Kumbaga, hindi mo mananakaw ang kanyang skills dahil hindi lahat ay gifted para makagawa ng bonsai na ito. So guys, ito, bigyan ko kayo ng pagkakataon para makita ito at inaanyayahan ko rin kayo na suportahan ng ating mga local, ano bang tawag dito, sa mga bonsai maker. At balita ko nga, inilalaban pa nga ito sa iba't ibang bansa, gaya ng Singapore. May kakilala nga ako na taga-Bulusan. Ito na ang kanyang pinagkakakitaan ng paggagawa ng bonsai at pagbebenta. At sinabi rin niya sa akin, mountaineers din siya, si Eros ang pangalan niya, the great bonsai maker. Sinabi niya sa akin ay dumadayo pa siya sa Malaysia, sa Singapore, para makipag-compete sa paggagawa ng mga bonsai. At siya yata ay may mga awards na nakita na. At so hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa patuloy na panonood ninyo at pagsuporta sa ating channel. Sana naman mag-comment kayo and at the same time ay pakisubscribe na ating channel. Malapit-lapit na guys ang pangako ni YouTube na tayo ma-monetize. So, kumbaga, pakitulungan na lamang tayo guys. At maraming salamat guys sa patuloy na panonood ninyo. At pakishare naman sana, palambing naman sa inyo. Mabalik tayo guys dito sa usapang bonsai ay parang habang pinapanood. Siya yata nag-landscape. Ano ba kahirap at ano bundok ba ang inakyat nila para makuha lamang itong mga bonsai na ito. Makikita nyo guys, so talagang ang kanyang artistic inclination sa paghulma, pagtitrim, bago mai-produce ang isang ganito kagandang obra maestra. So guys, ano ang tawag dito? Mulberry. Kita nyo yung puno ng mulberry, bumubunga na. Ang liliit din ang bunga niyan. So, ito nga guys, ito yung normal na nakikita ko. Pero marami siya mga obra na dito ko lang nakita. So guys, ito ay, kung ipaparada ko lamang, ito ay naiparada ko na. At hindi pa nga natapos dun sa isang column na yun. At marami pa tayong nakita. So guys, intay-intay natin si Cleo at habang iniintay ko siya, ako ay naglibot pa dito. So guys, ako naman dito sa bundok ay nag-try din kaya lang hindi ako naging successful. So guys, tayo nga ay bumalik na dito sa Max at ititreat natin si Cleo dahil nabot din tayo ng gutom at ibibili rin natin si Totoy ng pasalubong para sa kanyang dinner. So guys, samahan nyo ako, pumasok tayo dito sa Max at enjoy natin ang ating meal. So guys, maraming salamat sa panonood. Ako si Soxy Mendoza.